Magandang umaga po sa ating lahat, mga mag-aaral na nasa kanya-kanyang mga tahanan. So, patuloy nating pupurihan ng ating Panginoong Diyos at pasalamatan sa mga oras na ito na hanggang sa mga panahong ito ay tayo mananatiling ligtas, lalo na sa kumakalat na pandemya sa ating panahon ngayon. So, ang ating chapel period mga anak ay ganito na lamang ang magiging setup natin. By year level na lang tayo sapagkat hindi medyo mahirap kung tayo isahan buong estudyante ng BVA. Medyo mahirap, so by year level na lang ating magiging chapel period. So sa umagang ito ay mayroon tayong maikli lamang na pag-uusapan. Ito ay may kinalaman sa ating pag-aaral. Kasi alam ko na bawat isa sa inyo ay gusto na mag-excel sa lahat ng ating mga academics na mga, lalo sa ating mga subject, sa ating sa inyong pag-aaral sa panahon ito. So, gusto niyo mag-excel. Gusto niyo makakuha ng mataas na grades. Gusto niyo na, ang iba naman siguro ay, ang iba ay may pagpalaisipan, baka makapasa lang, okay na. Pero, halos karamihan sa atin ay naghahangad na mag-excel sa lahat ng ating academics, mga anak. So, ngayon, yan ang ating titingnan sa mga oras nito, paano tayo mag-excel. So, sabi ng Romans 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." So, makita natin dito, lahat tayo ay makasalanan. Walang exempted sa atin. Mapastor man, mapari man, lahat ng yan, mga obispo man, tayong lahat ay makasalanan, mga anak. At ang sabi ng Isaiah 64 verse 6, nang tayo mga nagkasala, o ng ating mga unang magulang ay nagkasala, tayong lahat ngayon, ang ating pagiging matuwid ay katulad lamang sa isang basahan na madumi. Makita nyo yan? Gaano kadumi tayo, mga anak, dahil sa ating mga kasalanan. So, at makikita din natin ng Isaiah 59 verse 2, ang sabi doon, ang inyong mga kasalanan ang nagpapalayo sa inyo sa ating Panginoong Diyos. So makita natin ang kasalanan pala, pagpatuloy ito na namumuhay sa bawat isa sa atin, ito ay magkikreate ng barrier sa pamagitan natin at sa pamagitan ng Diyos. So magkaroon na ng gap, mga anak, tayo sa Diyos. Ngayon, dahil nga tayo ay makasalanan, ang atin na nagagagawa ay puro na lamang, sabihin natin, dahil sa ating kahinaan, ang ating ginagawa ay hindi na ganun kaganda. Hindi na ganun na tayo nag-i-exil. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay nabahira na ng kasalanan. At mamaya ay atin ninyang malalaman kung ano ang naging epekto ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Okay? So, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, so that's a slave to sin. So, ito ang sabi ni Apostle Paul na makita natin sa Romans 7 verses 14 to 17. Sa verse 15, ang sabi niya, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. So makita natin dito, mga anak, nung tayo pala ay nagiging makasalanan, katulad ni Apostol Pablo, yung gusto niyang gawin na mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ay hindi niya na nagagawa. Hindi niya nagagawa dahil sa kasalanan na nandito sa kanyang sarili, na nabubuhay patuloy sa kanyang sarili. Kaya makita ninyo, yung lahat pala na ating mga ginagawa ay mayroon ng mga depekto yon. Mayroon ng mga depekto. Yung ayaw niya sanang gawin, yun ang kanyang nagagawa dahil sa kasalanan na nasa kanya. So maaari siguro ang bawat isa sa atin, diba? Naalala niyo yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. So malamang ang bawat isa sa inyo, yung lalo na yung mga ibang mga pasaway, siguro mayroon din sigurong gusto na sanang tumino, magiging mabait, ngunit ay hindi nagagawa
at nahihirapan dahil sa depekto mga anak sa ating mga sarili ng dahil sa kasalanan. So isa ito sa mga depekto yun sa bawat isa sa atin, sa ating mga sarili. Hindi na natin nagagawa yung sa tingin natin minsan na tama. Ang nagagawa natin, kahit ayaw natin yung mga kamalian. So sabi ng Book of Education, sabi dito, those in the divine likeness was marred and well nigh obliterated. Man's physical powers were weakened. His mental capacity was lessened. His spiritual vision dimmed. He had become subject to death. So makita natin mga anak, nang dahil pala sa kasalanan nandito sa atin, yung divine likeness, dahil ginawa tayo ng Diyos na ayon sa kanyang wangis, yun ay nagiging madumi na. Ibig sabihin, yun ay unti-unti nang nawawala sa atin. Ngayon, at ganun din ang ating mga pisikal na magagawa sana ay nanghihina na. Ibig sabihin ay talagang hindi na lahat ay nagagawa natin sapagkat dahil sa kasalanan nandito sa atin. Ibig sabihin ay ang isang epekto ng kasalanan ay tayo ay pinapahina physically. At sabi pa dito, his mental capacity was lessened. So ibig sabihin, pati ang ating intellectual, ibig sabihin, kahit gusto nating mag-excel, sana dapat, ay minsan, hindi tayo nag-i-excel, lalo na sa ating mga subject. Bakit? Ang sabi dito, dahil humihina rin ang capacity ng utak natin dahil sa kasalanan na ito, mga anak. Ngunit, mayroong dito, yet, the race was not left without hope. So, ang bawat isa sa atin ay mayroon pa ring pag-asa. So, atin yan titingnan ngayon, mga anak. Mayroon tayong pag-asa. Ang sabi dito, by infinite love and mercy, the plan of salvation had been devised, and a life of probation was granted. To restore in a man the image of his Maker, to bring him back to the perfection in which he was created, to promote the development of body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. This is the object of education, the object of life. So ngayon, kaya palang isang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng pag-aaral, lalo na kayo ay mapalad, na kayo ay nandito sa Adventist education, dahil ang isa sa goal, ang isa sa goal o purpose ng Adventist education, bakit itinatag ang paaralang ito, para yung image natin na nawala, yung image natin na nasira ng dahil sa kasalanan, yun ay unti-unting ma-restore sa bawat isa sa atin. So, yun ang goal ng Adventist education, mga anak, na kayo ay maibalik sa dati ninyong anyo. Hindi man talaga perfect, pero malapit doon, lalo na tayo sa panahon na tayo ay makarating sa langit na bayan. Ayun na ang pinaka the best na magkaroon tayo ng pagbabago na mabalik yung likeness ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? What could we do? So ngayon nga, mayroon na tayong kasalanan nandito sa atin na nagpapahina sa atin, na hindi natin nagagawa ang mga bagay-bagay, hindi na tayo nag-i-excel. Ngayon, ano ba ang dapat nating gawin? Atin pa kayang makakamtan? Atin pa kayang magawa na mag-excel sa lahat ng ating mga ginagawa? Lalo na sa ating mga academics? Magagawa pa kaya natin ito? So, sabi ng John 15 verses 4 to 5, ang sabi dito, remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So makita natin dito, mga anak. Tayo pala ay tulad sa isang asanga. Ang puno ay may nakakabit. Halimbawa, ganito ang puno, may nakakabit na sanga.
Ang ibig sabihin, pag ang sanga hindi nakakabit sa puno, ibig sabihin, ang sanga patay, nalalanta. Ngayon, sinasabi dito, ang puno ay sang ating Panginoong Diyos. Tayo ay sanga. So kung hindi tayo nakakabit, ibig sabihin kung hindi tayo nakadikit sa ating Panginoong Diyos, wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang ibig sabihin, pag nakaganyan tayo, ibig sabihin, patay, lanta tayo. Ibig sabihin, wala tayong magagawang mga mabubuti sa ating mga sarili. Hindi natin magagawa ang mga bagay na yon na mag-i-excel tayo. Sapagkat, sabi ng verse 5, wala tayong magagawa kung wala ang puno na ito na ating Panginoong Diyos. So, kailangan pala na tayo, bawat isa sa atin, ay manatili doon sa puno na yon na siyang ating Panginoong Diyos. Okay? Sabi ng Proverbs 3 verses 1 to 8. So, malapit na tayo. Ang sabi sa verse 1, My son, do not forget my teaching, but keep my commandments in your heart. So, atin itong himay-himayin mga anak. Sabi sa verse 1, but keep my commandments in your heart. Verse 2, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Ibig sabihin ng Proverbs na ito, ang sabi dito mga anak, kayo ay iingatan ninyo, susundin ninyo ang aking mga utos. Iingatan ninyo ito sa inyong mga puso. At pag sa inyong pag-iingat nito, ito'y magpapahaba ng buhay ninyo. Ha? Magpapahaba ng buhay ninyo. At ito'y magdadala ng kapayapaan sa bawat isa sa inyo at kasaganaan. So, pag pala tayo ay sumunod sa Panginoong Diyos, pag iniingatan natin ang kanyang mga utos, ang magiging ganti pala nun, ang ating buhay ay masaya, ang ating buhay ay hahaba, ang ating buhay ay may kapayapaan, at tayo ay may kasaganaan. So, isa yan mga anak sa benefits pag tayo ay maging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor a good name in the sight of God and man. So, makikita natin dito, talagang kailangan, o sinasabi ng Panginoong Diyos, talagang kailangan na ang mga bagay na ito, na mga kautusan ng Diyos, ay talagang ating iingatan at babantayan. Kasi nga, ang sabi pa nga dito, ay kung pwedeng isulat ninyo sa inyong mga puso. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lamang nito mga anak, ay sa tuwing tayo'y magdi-decide, sa tuwing tayo'y susunod sa ating Panginoong Diyos, o sa tuwing na tayo'y mag-iisip na liliko sa daan na ating dadaanan, na hindi na natin susundin ang Panginoong Diyos, alalahanin ninyo lagi na mayroong Diyos na nagmamahal, na namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang bawat isa sa atin. At yun dapat ay nakatatak sa inyong mga puso at isipan para sa panahon sa araw-araw, pipiliin mong sumunod sa Panginoong Diyos sapagkat nakatatak dito na mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, at yun ang maging motivation mo na patuloy na sumunod sa ating Panginoong Diyos. At sa verse 4, mayroon pang isa na benefits nito. Ang sabi, mawiwin mo ang favor ng Panginoon at magkakaroon ka ng magandang pangalan sa harap ng Panginoong Diyos at sa harap ng tao. Makikita nyo yan mga anak. Pag tayo pala ay iingatan natin unang-una, pipiliin natin unang-una ang Diyos, ingatan natin ang kanyang mga utos, susundin natin lagi ang Diyos, ang pangako ng Diyos sa atin ay magkaroon tayo ng magandang pangalan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. In verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So, makita ninyo mga anak, ang sabi dito, magtiwala ka sa Diyos. Ang buong pagtitiwala ay ibigay mo sa Diyos. At ang sabi pa dito sa verse 6, pag
ikaw ay mayroong takot sa Diyos at inaayawan mo ang kasamaan, ang ibig sabihin, ito'y magdadala sa iyo ng magandang kalusugan sa buhay mo. Ibig sabihin talagang maraming benefits, mga anak, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Maraming benefits. At ang isa nito, mga anak, na benefits, magkakaroon tayo ng healing sa ating sa ating sarili na nagkaroon ng depekto ng dahil sa kasalanan. Tayong lahat ay mayroong depekto. Patuloy nating unahin ang Panginoong Diyos. Patuloy nating piliin ang Diyos. Patuloy tayong sumunod sa Diyos. Ang depekto na yan ay maaaring malunasan. Ang depekto na yan ay maaaring malunasan. Kung gusto nyo mag-excel sa lahat ng inyong mga academics this school year, piliin ninyo ang Diyos. Unahin ninyo ang Diyos. Gamutin ninyo una ang spiritual na depekto ng buhay ninyo at ang lahat ng tatlong aspeto na may depekto ay susunod yon, mga anak. Ang sabi nga dito sa the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So ang ibig sabihin nito ay ang pagkatakot sa Diyos, ang ibig sabihin ay parang galit ka sa kasamaan o sa masama. Ibig sabihin na hindi ka gagawa talaga ng masama. Then sabi ng Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, mga anak, ang mensahe na gusto ko lang iwanan sa inyo sa umagang ito. Sa buong taon na ito, sa buong buhay ninyo, huwag niyong kalimutan na unahin ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay, magagandang bagay sa buhay ninyo, yan ay susunod lamang pag-unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Ang gusto kong iwan sa inyo, kung gusto niyo maging achiever, unahin ninyo ang Diyos. Hanapin ninyo muna ang Diyos. Pag-aralan niyo mabuti ang banal na kasulatan. At pag minitit kayo dito araw-araw, mga anak, gamutin ninyo ang inyong spiritual muna na aspeto ng buhay, at lahat na yan ay susunod at sigurado mag-excel kayo sa inyong academics this school year. So pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito, at nawa ay ingatan kayo ng Diyos sa buong buhay ninyong mga anak. God bless sa ating lahat.